2017 nung pinatay kasi si Aldrin. Nakakilala ko si Brother Bill from the Temperance Church. May isa rin siya sa mga photojournalist nila kasi isa rin siyang taong simbahan brother na tumutulong din sa mga namatayan. On there, nag-meet kami noong I think first month ng 2018, mga ganon. First quarter ng 2018 yun. From there, nakikita ko siya, nakasama sa meeting. Tapos nung after nga nung pandemic, nag-isip na siya ng kung ano makakatulong sa mga nanay na nawalan sa family. Mostly kasi breadwinner yung nawala, so mas hirap talaga sa pagtulong sa pangangailangan sa bahay. Panggas araw-araw, pambili ulam, bago ng bata. So, nag-isip siya ng parang livelihood na pang matagal. Si Aldrin, araw-araw na naman kasama. Kakalungkot, maingay sa una, tapos mawawala na naman ang issue kasi dami namang issue kinakaharap ng bansa natin. Hindi ko sila masisi. Pero laging ganon. Pero nung pa naman, wala pa namang investigation, talagang sasalita na rin naman ako. Kasi hindi ko makita yung dahilan na kailangan ko tumahimik. Na ang sakit-sakit kasi nung nangyari, tapos ikaw pa yung matatakot. Kaya algabyado, ba't kailangan pa kami mag-bow down sa kanila? Which is dapat nga sila yung nagbibigay ng tulong sa amin para makakuha kami ng hustisya yung gobyerno natin. Yung mga pulisan, dapat sila yung nagkakaisa para lumalapit sa amin para imbestigahan, mabigyan kami ng resulta. Sino yung pumatay, ano yung nangyari. Pero yun nga, wala nangyayari. So kailangan kong bumoses. Nakakaramihan. Kasi may mga pamilya din sila na bumuboses, alam ko naman. Mostly bumuboses ako para sa anak ko at para din sa mga pamilya na yung malalayo na hindi pa natin naaabot, marami pa eh. Marami pa tayong hindi naaabot na hindi pa nagsasalita ngayon, pero alam ko naman gusto rin nila magsalita. So siguro yung kumamarapati nila yung pagsasalita ko, kaisa ko sila.